langit at lupa. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat. Hello mga kapatid, kumusta kayong lahat? Tayo po ay magsisimula na sa ating pagpapatuloy sa pagtatalakay ng aklat ng Genesis. So, dito na po tayo sa Kabanata 20. Kabanata 20, si Abraham at si Abimelech. Paglilinaw. Ang nilalaman ng kabanatang ito ay inilipat sa Kabanata 12 dahil sa mga sumusunod ng kadahilanan. Una, ang pangyayaring ito o pakikipagtagpo kay Abimelech ay naganap bago ang pagkawasak ng Sodom at Gomora. Pangalawa, ang insidente kung saan nakita ni Abimelech, hari ng Gerar, nakaakit-akit si Sarai at dinala siya sa kanyang palasyo ay hindi maaaring mangyari sa katandaan na ni Sarai. Pangatlo, ang paglalakbay ni Abraham patungong Negev ay wala sa konteksto sa kabanatang ito ukol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At ikaapat, upang maitama ang pagkakamali sa lahat ng bersyon ng Biblia, inilipat ang nilalaman ng Kabanata 20 sa Kabanata 12 sa aming bersyon. Nadaanan na natin yung Kabanata 12, no? So, proceed na tayo sa Kabanata 21. Ang kapanganakan ni Isaac o Isaac, ito ay naganap ayon sa komputasyon ng mensahero ay 2,100 taon bago ang Common Era o BCE. Okay. Verse 21. Verse 21. Pinagpala ni Yahweh. Verse 1 lang po ito. Verse 1 lang ba? Sorry ha, bakit 21 itong nandito? Nagulat tuloy ako. Verse 1. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad niya ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ni Yahweh, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanilang anak. Tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito ayon sa utos ni Yahweh. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ni Yahweh, at sino mang makarinig nito ay tiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sino makakapagsabi sa kanyang ako ay mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit kami ay matanda na. Okay. Siguro ito yung narrative niya palagi pag mayroong makikipag-usap sa kanya, no? Kay Sarai, okay. Pinalayas si Hagar at si Ishmael. Okay, verse 8. Lumaki ang bata at nang ito ay awatin sa pagsuso, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Mga ilang taong kaya ito? 7? Inawat? Oo. Alam ko, inaawat nila ang bata nung sa panahon nila ay 6 years old. 6 years old, okay. So kung 14 so 20 years old na ang 20 years old na si Ishmael. Kasi 'di ba 14 ang agwat nila? Okay. Ngunit verse 9. Ngunit nang makita ni Sarah na tinutukso si Isaac ni Ishmael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Egypt, sinabi niya kay Abraham,
Palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ishmael. Ngunit sinabi ng Alahayam kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa anak mo at sa aliping babae. Sundin mo ang hiling ni Sarah sa iyo, sapagkat kay Isaac magmumula ang iyong lahi na bibilangin. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami at sila ay magiging isang malaking bansa dahil anak mo rin si Ishmael. So, meron pa rin pagpapala kay Ishmael. Verse 14, madaling araw pa lamang, ang mag-ina ay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang naubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Hindi na siya bata. No? Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Habang siya ay nakaupo at nag-iisip, nagumpisang umiyak ang bata. So, maaring bata pa nga siya, no? Kasi iba yung time, natin, no? Di ba? Ang haba ng panahon. Maaari siguro teenager or mga, sa panahon natin ngayon, ang katawan niya siguro mga teenager pa lang, Oo. Narinig ni Hawa ang iyak ng bata at nagsalita siya mula sa langit. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot sapagkat narinig ko ang iyak ng iyong anak. Patayuin mo siya at hawakan sa kamay. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Binuksan ni Hawa ang mata ni Hagar at nakita nito ang isang balon ng tubig. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ni Hawa si Ishmael. Ito ay lumaki sa disyerto ng Paran at naging mahusay na mga ngaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa lupain ng Egypt. So, Egyptian din ang napangasawa niya. Paglilinaw. Napakalinaw na si Ishmael, anak ni Abraham sa pamamagitan ni Hagar, ay isang Hamite Egyptian at kalahating Shemite, Hebreo. Ito ay dahil si Abraham ay isang Shemite Hebreo, habang si Hagar ay isang Hamite Egyptian. Kaya't ang mga Shemite Hebreo, kung saan nagmula ang tunay na mga Israelita, ay hindi kaaway ng mga Muslim na inapo ni Ishmael. Ito ay dahil si Ishmael o ninuno ng mga Muslim at si Isaac o Isaac, ninuno ng mga Hebreo Israelita, ay magkapatid sa ama na si Abraham. Ang mga Muslim o mga Islam, talagang kinikilala din nila si Abraham na kanilang patriarko. Ang kasunduan sa Beersheba. Verse 22, nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Tikol, pinuno ng hukbo, at sila ay nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, sa lahat ng gawain mo ay ipinagpapala ka ni Yahweh. Isumpa mo ngayon sa harap ni Yahweh na hindi mo ako dadayain pati na ang aking mga anak o ang aking lahi. Kung paanong ako ay naging tapat sa iyo, ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sa lupaing ito na tinitirahan mo ngayong bilang dayuhan. Nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inaagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lang lamang sinabi sa akin? Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupa at baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 babaeng tupa ng kanyang kawan. Anong kahulugan nito? Tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, tanggapin mo ito mula sa aking kamay bilang saksi, ako ang naghukay ng balong ito. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba, sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa. Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Philistines si Abimelech at si Phicol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila ay nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beersheba
at doon ay tumawag siya sa pangalan ni Yahweh, ang buhay na alahayam. Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Philistines. Hindi ito yung unang pagtawag niya sa pangalan ng alahayam, no? Parang symbolic lang na dito yung wino-worship talaga nila yung tunay na alahayam. Yung pangalan ng tunay na alahayam. At saka nakikita dito yung yung difference ng ibang mga hukbo or tribu kay Abraham dahil alam nila na si Abraham ay pinagpapala. Laging nagwawagi sa mga labanan. Pinagpapala ng alahayam. Kaya medyo takot, nangingilag ang ibang lahi. At saka nandito yung pakikipag-alyansa, pakikipag-isa. Yung ginagawa ng mga natin, mga ambassador, di ba? Nakikipag-isa sa ibang mga bansa at mga pinuno. May mga katanungan po ba? Okay, verse 20, kabanata 22 tayo. Kung may mga katanungan po, pwede pong welcome po kahit out of Paki-chat nyo topic. na lang ang mga katanungan, mga kapatid. Oo, type nyo na lang sa chat box. Itong Abimelech na to, ito yung kumuha dati kay Sarai. Akala Yes. niya kapatid lang. Oo. So, hindi pa to yung anak. Okay. Oo. Kabanata 22, ang katuwiran at pagsunod ni Abraham. Verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, tinawag ni Yahweh si Abraham. Abraham, narito po ako, tugon naman ni Abraham. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at mag-alay kayo ng handog na susunugin para sa akin. Paglilinaw. Dapat tandaan na si Yahweh na alahayam ay simpleng inutusan si Abraham na isama ang kanyang anak na si Isaac sa isang bundok kung saan sila maghahandog ng sakripisyo. Hindi kailanman inutusan ni Yahweh si Abraham na isakripisyo ang kanyang anak bilang handog na sinunog. Tandaan na si Yahweh ay matinding kinasusuklaman ang pagsasakripisyo ng tao, lalo na sa isang bata tulad ni Isaac. Ang salita ni Yahweh na isinulat ni Propeta Jeremiah ay nagsasabing, hindi ko kailanman iniutos ito ni pumasok man lang sa aking isipan ang pagsasakripisyo ng bata. Never niya na-imagine. Ganun, no? Jeremiah 28 verse 5 at Jeremiah 40 verse 35. Yun. Nasusulat doon. Si Yahweh ay hindi kailanman magkokontra sa kanyang sarili ni magsisinungaling sa pagsasabing, hindi ito kailanman pumasok sa aking isipan, ang pagsasakripisyo ng bata. Ang ganitong gawi ay ginagawa ng mga sumasamba kay Baal at Molek na siyang nagpagalit kay Yahweh, kaya't mariing kinondena ang gawaing ito ng alahayam. Pero itong gawaing ito hanggang ngayon nagaganap, yung mga blood offering. Dahil sa adrenochrome, yung kinukuha nilang mga hormones na nakakapagpabata ng kanilang mga hitsura, ng mga yung mga sumasamba sa mga kalaban ng alahayam. Okay. Pero yung Verse 3. sis, itong kailangan natin na naliwanagin talaga sa kanila kasi hanggang ngayon ang kanilang paniniwala na si Abraham ay sinubok ng alahayam. 'Di ba? Opo. Sinubok siya na hiningi sa kanya ang kanyang anak, ang kaisa-isang anak niya para ihandog na susunuging handog para kay Yahweh. So Pero hanggang siguro, ngayon, oo, yan pa rin oo, ang paniniwala ng karamihan. oo. Ngunit dito Itinama ito. sa ating version ay itinama ito ng mensahero na hindi kailanman sumagi sa isipan ng ating alahayam na ihandog ang kanyang anak, kundi sila ay inutusan lamang na maghandog.
Pero ang nangyari kasi dito, akala ng ano ni Abraham at saka ng iba, yung mga nasa paligid, mga na fake news sila dito eh. Na Hmm. yes, si Isaac ang iaalay na kinalungkot na lubha ni 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 Sarah. Sarah. Sarah kaya ah, sa pagkabasag ng puso niya, akala niya talagang iaalay ni yung nag-iisa-isa niyang anak sa Hmm. pagkatandaan nila, iaalay. Kaya yun ata ang nag-cause ng ng kamatayan ni Sarah. Yun yung sa extra biblical niyo yung mababasa, pero Oo. dito hindi na ni-specify. Sa Ah, aklat ng sa historical book, mm. nandun ang At saka ang itong detalyadong to, kasaysayan oo. ni na Abraham Dito at hindi na Sarah. hindi na bata eh. Actually, Oo. naglalakad na at saka si pa nga, malaking Nakapag bata ano na na eh. nga eh, 'di ba, pinapasan pa sa kanya yung panggatong. Oo, malaking bata na si Isaac Mm. dito. Okay. Proceed tayo para kung may mga Okay. katanungan, basahin natin pagkatapos. Ano. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Kasi hindi, isang pa dito, hindi siya inutusan na magdala ng kahit anong ihahandog. Si Isaac lang ang Oo. pinasaba sa kanya. So, yun din, all the while talaga ang bigat siguro ng loob ni Abraham dito, ano? Oo. Okay. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ni Hawa sa kanya. Take note, yung sabing dalawang aliping lalaki, actually, yung isang lalaki, alipin dito ay si Ishmael. Kasi alalahanin na alipin nila si Hagar, anak siya ng alipin. So, yung anak niya ay alipin din ang turing, Oo. no? Oo. So, isa sa aliping ito, saka baka yung isa si Eleazar, yung kanyang faithful servant, no? No. Verse 4. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang alahayam ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Verse 9. Nang marating nila ang lugar na sinabi ng alahayam, nagtayo si Abraham ng isang dambana at inayos ang kahoy dito, dambana o halaran o altar, ano? Mm. Dahil alam niya ang pagsasakripisyo ng mga bata na ginagawa ng mga sumasamba kay Baal, tinalian niya ang kanyang anak na si Isaac at inilagay sa ibabaw ng kahoy sa dambana. Naku, siguro umiiyak siya habang ginagawa ito na imagine na lang. No? Oh, pero Verse 10, bakit inabot kaya niya, hindi bakit kaya hindi nagreklamo yung bata na tinalian siya? oo, oo nga saka malaki na siya dito. Siguro, Mm. ganun ang tiwala niya sa kanyang ama. At saka, alam mo, tingin ko, kasi may mga version na tinukso. Ganun. Oo. Pero, hinayaan ng alahayam kasi, parang sinubukan din niya sa Abraham dito. Hinayaan ng alahayam na malito o magkamali sa Abraham sa kanyang pero hindi tuluyang pinagkamali. Kumbaga, na ma-deceive. Kumbaga, akala niya, yung anak niya talaga ang hinayaan ng alahayam. Yung kung hanggang saan ang pagtitiwala o pagtitiwala ng kanyang lingkod na si Abraham sa kanya. 'Di ba? Pananalig ni Oo. Abraham. Okay. Verse 10. Inabot niya ang kutsilyo upang patayin ang kanyang anak. Kasi alam mo, okay, patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ni Yahweh mula sa langit. Abraham, Abraham, sumagot si Abraham. Narito ako, sinabi niya, huwag mong sasaktan ang bata.
huwag mong gagawin sa kanya ang anuman dahil hindi kita inutusan na isakripisyo ang iyong anak. Tama nga naman, no? Oh. Ngunit ngayon, alam ko na sumusunod ka sa alahiyam dahil handa kang isakripisyo ang iyong nag-iisang anak para sa akin. Kapitalim case. Oh. Pagkatapos, ipinakita kay Abraham ang isang lalaking tupa na naipit ang mga sungay sa isang kahuyan. Kinuha niya ito at inialay bilang handog na sinusunog sa halip na ang kanyang anak na si Isaac. Okay. Background ko lang, ang baliktanaw ako nung kasing panahon na nawala ang nag-transform na ang mensahero. Kasi matagal na tinatanong ang mensahero na nakwento niya sa, 'di ba, na tinatanong siya kung ready na siya mag-transform. Sabi niya, parang hindi pa, 'di ba? Nung Hmm. mag-transform siya, ibig sabihin na wala na siya sa physical body niya. Oo. Parang yung itong parting kasi ito is kinurap, sinubukang i-corrupt. Nung namumuno doon sa sa pinanggalingan natin. Dahil nung nag-hijack sa templo na pinagawa ng mensahero. Sinabi niya may mga sinabing kasi nag-rely sila sa mga extra biblical. So, hindi wala ako sa katayuan para sabihin niyo kung totoo o hindi 'yon. Ah, pero yun, inano nila, ngayon ibinalik lang natin dun sa kapanahunan na itinama na ito ng mensahero. At tinanggal ko yung may mga pangalan silang nilagay doon ng nung mga angel, yung mga minion ng kalaban, Hmm. tinukso, ganyan, na ito. At saka, yung nagkunwang waring anghel din yun, ay nagkunwaring naman, matandang nagsugo, pinuntahan naman si Sarah. Which is nasusulat sa mga yun, pinuntahan ng matanda si Sarah at sinabi na patay na inialay na yung anak niyang si Isaac. Kaya ayun, talagang nanlumo si Sarah at kina naging dahilan ng kanyang pagpanaw. So yung Baka sinasabing naman yun ang nilagay niya, yung nabasa niya doon sa historical book sa Aklat ng Jaser. Kasi nandoon yung detalyadong kwento nito. Oo, maari gano'n. Pero dito kasi hindi 'yun inilagay ng mensahero kaya minabuti na tanggalin natin kasi kung ng mensahero ilalagay niya dito. Pero kasi ang focal point dito ay hindi inutusan ng alaya na i-alay ang kanyang sariling yung anak ni Abraham. Hindi siya nag-utos na gano'n. Yun ang main point na gustong ipaano ng mensahero. Ngayon, kung gusto niyo basahin yung mga extra biblical, yung may mga yon, medyo maganda ring panoorin. Pero ang dating nun parang yung Lord of the Rings yung mga ganon. mga parang parang nanood ka ng fantasy na pero maganda ring basahin. Ayun na po. So, sa verse 14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Hawa ang nagkakaloob. At ano kayang pangalan nun sa Hebrew, ano? At mapaghanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Hawa ay may nakalaan. Tinawag muli ni Hawa sa ikalawang pagkakataon si Abraham mula sa langit. Parang mali ang pagka-divide ng dito ng para ita. Okay. Lipat ko yung verse. Ano to, ibang paragraph?
Oo, yung 15 nilagay ko sa tinawag muli. Tapos inilipat ko sa baba. Sinama ko yung at magpahanggang ngayon, sinama ko, kinabit ko sa nagkakaloob. Si Hawa ang nagkakaloob. Okay. So after ng tinawag muli ni Hawa sa ikalawang pagkakataon si Abraham mula sa langit, Ano ah, na yan? New paragraph na yan. Ginawa ah, kong verse 15 yan. Yung tinawag muli. so yung verse 15, ibababa ko. Tapos idugtong mo yung at magpahanggang ngayon. Idugtong mo dun sa taas. Hmm, tingnan mo, tama ba ang ginawa ko? Yung 14, idugtong mo sa, sa taas. Kaya, yung 14, kanyang anak, Okay. idugtong mo, no, ano lang yan. Hanggang dito. So, idudugtong ko siya doon. Oo. Okay. And then, yung 15, dun sa tinawag muli. Okay. Dito ko ilalagay ang Opo. 15. Okay. Para Then, pareho tayo ng topic. period. Period. Then, delete mo yung sa space. Ayan. Okay, Okay. verse 15. Tinawag muli ni Yahawa sa ikalawang pagkakataon si Abraham mula sa langit. Ako ay nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Ah, Yahawa. wait lang, wait. Etong Oo, signature. at magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Ni Hawa Yahawa ay may ay may nakalaan. nakalaan. Ito ay karugtong pa ng 15 or ng 16? Di ba? Ano yan? Kaya't ang lugar, Karugtong. ano yun, kadugtong Karugtong ng 15. Di ng ba? 14. No. Ng Ano na yung 14. 15, oo. Yung 15, yung binabasa ko, yung tinawag muli, another paragraph siya. Pero actually, Okay. magkakasama. Actually, hindi natin dapat kasi ang nandito ang signature ni ni Yahawa sa verse 15. Ay, sa verse 16. Oh. Mm-mm. Pero anyway, sige, tingnan natin. Tinawag muli ni Yahawa, sa verse 15 tayo ha. Hmm. Tinawag muli ni Yahawa sa ikalawang pagkakataon si Abraham mula sa langit. Ako ay nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahawa. May signature yan ha. Oo. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Yada. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Verse 19, binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Bakit si Abraham lang ang binalikan ni Abraham at ni Isaac dapat. At ni Isaac, parang parang, Parang nawala si Isaac dito ah. parang tinanggal Hmm. Lagyan natin. Binalikan ni Abraham at ni Isaac ang kanilang mga alipin. Kanilang. At sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Parang talagang may mga ganun, very silang mag-corrupt, no? So pag hindi mo Ah, talaga napansin, 'di ba? oo. Pag hindi mo napansin, okay na 'yan. Oo. Yung actually gaganap na to ngayon, alam niyo, mga tandaan niyo, ang Muslim, di ba, nanggaling kay Ishmael na anak din ni Abraham. Sino ngayon ang sino na mas nangunguna ngayon? Ibig sa New York, Muslim na ang bagong mayor nila. Sa UK, puro Muslim. Parang parang talagang inookupa ang mga western countries, napupuno na rin ng Muslim. Sabi ko parang hindi kasi sila marunong mag hindi nila ina-apply yung birth control. Sinusunod pa rin nila hanggang ngayon ang mandato na magparami. Hmm. Tapos pwede pang mag-asawa ng mahigit sa isa ang mga kalalakihan, di ba? Kaya papansin mo kahit sa ang lugar kami, padami ng padami ang Muslim. Tapos marami rin nagpapa-convert na sinasabi nila yung balik Muslim, yun. Ah,
Kung manonood kayo ng mga international news, mapapansin nyo, parang nasasakop na sila ng mga Muslim at Indian. Paramihan nga ang mga Indiano at saka Muslim na matinding magkalaban naman sa panahon ngayon sa geopolitics. Okay. Verse 20 tayo. Ang angkan ni Nahor. Sino nga ba si Nahor? Si Ang Nahor kapatid ay ni ang kapatid ni ni Abraham. Okay. Hindi nagtagal, nabalitaan ni Abraham na si Milka, ang asawa ng kanyang kapatid na si Nahor, ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Ang panganay ay si Hus, sumunod si Buz, at pagkatapos ay si Kemuel na ama ni Aram. Mga Aramite, Ang iba pang naging anak Aramean. ni Nahor, Aramean, Ang iba pang naging anak ni Nahor kay Milka, ayon sa pagkakasunod-sunod ay sina Kesed, Hazo, Pildash, Jidlap at Betuel. Si Betuel ang ama ni Rebecca. Ito ang 8 anak ni Nahor kay Milka. Display yung ating family tree. Sis, paliitan lang muna. At hindi siya mapaliitan. Kahit anuhin mo yung ito, ah, yung positive negative. Hindi ko makita eh. Anuhin mo talaga siya, itadrag mo siya. Oo. Itadrag mo. Oo. Hindi ko makita. Itadrag mo din, ibalik mo na lang. Click and then drag. Click then Hmm. drag mo sa corner, in corner, paliitan mo siya para mag-copy sa screen. Anyway, sige. I-focus mo na lang yung ni Nahor. Oo, sige. Ayan. So, genealogy ni Terah. Yung Terah, yung tatay niya. Ito si Nahor, yung nasa kaliwa, si Nahor, at saka asawa si Milka. Nasa gitna si Abraham. Sa kanan naman, sa bandang kanan, si isa pang kapatid, si Haran. Si Si Haran Haran. yung namatay. Oo, Haran. Yung anak niya si Lot. Si Lot ang naging pinagmulan ng Moab at saka At saka mga Ammon. Ammonite. Oo. Then, punta muna tayo kay Nahor bago kay Abraham. Ayan, si Nahor, 'di ba ang yung si na, si Hus, si Bus, Samuel, Chesed, Harsupilda. So, itong si Kemuel naman ni Aram. Si Kemuel, yung pangatlong anak ni Nahor, ni Milka, si Kemuel, di ba, nagkaanak siya, ang anak niya si Aram. Si Aram yung ang lahi ni Aram, ang naging biyenan nung napangasawa ni Noah. Di ba, mga Aram, yung mga kaya meron din pala silang priest. Although, mga mga anak ng na ni Abraham, pero parang uubusin din ang lahi eh. Magkakalaban-laban din sila sa mga Israelita. Tingnan natin sa mga So ngayon, itong si Nahor, ilan ang anak niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anak niya. Itong si Betuel, nasa huli, nilagay ko sa huli para ang tatay niya, ang naging anak niya ay si Laban at si Rebecca. Si Laban, yung naging amo ni Jacob. At yung si Rebecca, ang naging asawa ni, ay, no, naging asawa ni Naging Isaac. asawa ni Isaac. Oo. Tapos, sino naman si Isaac? Si Isaac naman ang nag-iisang anak ni Abraham kay, pakita Sarah. sis, Kay kay Sarah. Sarah. Si Sarah. Isa lang anak ni Sarah. Pero pakita mo na yung kabilang side ni Abraham. Sino yung isa niyang asawa? Si Kay Keturah. Hagar. Oo. Yung pangatlo yung asawa, si Ketura. Pero kay Hagar, yung kay Ishmael,
yung 12 tribo ni Ishmael ang ang ayan, pakita Oh. mo. Sino? Ayan ang kanyang at nagkaroon siya ng mga asawang na Anita. Tapos nag-asawa siya dahil hindi natuwa ang kanyang mga magulang dahil sa nag-asawa siya ng Mula sa lahi ni Ismael. oo. Si ano pala yun, si Esau, ang anyways, maganda kasi pagbuo no? Si O, Keturah, marami pa siya ah, naging anak eh. si Yun. Esau, hindi, dito kasi, ito ang pinag-uusapan natin, yung mula kay Abraham. So, ang anak ni Oo. Abraham dito ay si Isaac at si Ismael kay Hagar. At dito naman kay Keturah, nagkaroon din siya ng 6 na anak. Oo, baliwalo lahat. Naging anak Oo, niya. naging anak niya. So, sa kapatid niya, si Nahor at saka si Haran. Ayan. Mm. Pero ang pagpapala talaga Ang pagpapala ay kay Abraham. Sa kay kanyang, Isaac. Ay, kay di, Isaac. mula Bin, kay Abraham, Oo. dumaloy ito sa lahat ng kanyang mga anak. Oo. Yung anak niya kay Pero nagtataka Sarah, lang ako. anak niya kay Hagar, at kay Keturah, lahat naman yan ay pinagpala. Oo, Pero, bakit kay Abraham? Ay, hindi kay Hagar. Di ba hindi naman si Abraham ang panganay? Ay, kasi namatay si Hagar, si, sino ano, kanyang kapatid? Oo. hindi, kapatid niya si ano, 'di ba? Si Haran, at saka si Oo. Nahor. Siguro kasi ba si Haran ang panganay, kaya lang si Haran ay namatay. Hmm. O dahil nasa kay Abraham ang blessing ni Shem. Na Kasi kay kung sino, Abraham. Oo, di kasi ba siya kay ang ano Abraham? kumbaga, si Hawa ay nakipagtipan kay Abraham, hindi dito sa kanyang mga kapatid. Hindi dahil sa panganay siya, Ay hindi dahil kundi sa dahil sa ang blessing panganay. ni Shem Oo, ni Shem, ang yeah. blessing ni Shem sa kanya. Oo. Kasi parang ganun din ang nangyari kay Jacob. Hmm. Siguro sabihin ko na rin yung kay Jacob at kay Esau. Ang naalala ko rin doon sa nung isang Sabat, doon sa isang nireview ko na sa kanilang talakayan din na manloloko daw si Jacob kasi inagawan niya na pagkapanganay si Esau sa pupunan pa lang. Tapos niloko daw niya. Kinuha niya ang pagpapala ni Isaac, ang blessing ni Isaac kay Esau, inagaw ni Esau, inagaw ni Jacob. Pero sa extra biblical books, ibinilin ni Abraham kay Rebecca. Sa manugang niyang si Rebecca, ang apo niyang si Jacob. Ang sinabi niya, blinisan na ni Abraham, bago mamatay si Abraham, blinisan na niya si Jacob, hindi si Esau. Tapos ibinili niya kay Rebecca, kay Jacob ang pagpapala ko. Kaya anong marinig ni Rebecca na inutusan na ni Isaac yung anak niyang si Esau na kuha mo, huli mo ko ng para makakain ako ng paborito kong pagkain, ibibigay ko na sa yung blessing. Tinulungan ni Rebecca si Jacob. Hindi Oo rin galing kay oo Jacob sis, kasi 'di ba si Esau nung nangangasop siya, 'di ba? Pagod na pagod siya, pinagbili niya na yung kanyang oo, rights. So, oo. Pero talagang hindi yun, mapupunta kay Jacob yung kanyang oo, pagiging panganay. yes, sis. At hindi yun alam ng ibang mga kapatid. Kaya kailangan na Oo. mapag-aralan mabuti kasi yun ay mga next sa extra biblical and besides na in-explain ng mensahero. Kaya Oo. dapat talaga Miguel kasi akala nila manloloko si Jacob. Yun ang yun ang pinag-usapan dun sa kabila. Kaya nga naisip ko na dapat siguro talaga mag-ano sila. ah ano hindi ako naman kaya ako na gusto kong malaman kung ano yung mga
kakulangan nila na mapunuan natin sana. Hmm. Ah, ewan ko kung napakinggan yun ni Sis Rodin, pero yung ano, yung parting yun, medyo nabagabag na ako kasi ano sila sa mga corrupted version, nami-mislead ang mga Oo. kapatid. Dahil nga corrupted version ang kanilang references, Hawak. At saka talagang yung mga Babylonian mamimislead talaga teaching. sila doon. Mm-mm. Kasi ang Mga, pinagbabasihan nila, yung pangalan mismo na Jacob, ang ibig sabihin daw nito ay manlinin lang, mm 'di ba? Kaya siguro, kaya pinalitan siya ng Israel, di ba? Yes, kaya Dahil yung ano, pinalitan ng Israel. So kasi hindi maganda napakahalaga yung kasi kanyang kay passion, Yahawa ang reputasyon, ang ang pangalan niya. pangalan, 'di ba? So, nung nabasa natin doon sa mga previous chapters, nung pinalitan ang pangalan mula sa Abram, ginawa niyang Abraham. Kasi dinagdagan niya ng reputasyon. Ikaw ay magiging ama ng mga salin Maraming o ng maraming bansa. bansa. At si Sarai naman, ginawa niyang Sara, dinugtong naman dito yung kanyang pangalan, yung letter H, Oo. 'di ba? Para Mm-mm. magkaroon ng reputasyon ang pangalan ni Sarah, na siya naman ay magiging ina ng maraming mga bansa. So, yun ang kahalagahan ng pagpapalit ng pangalan ni Yahweh. Kaya itong pangalan naman ni Jacob, dahil pinangalan nga sa kanya ay Jacob dahil sabi man nilinlang o mag-aagaw, dahil nga hinawakan niya ang sakong ni Isaw nung si Isaw ay pinapanganak. Kaya ito ang itinawag sa kanya ng kanyang ina, Jacob. Mm-mm. So, nung Pakita mo yung baba nung ano, nung Jacob para makita nila yung paano okay. yung sa apat niyang naging asawa. And Oo. actually ano masyado tayong forward ano. Pero Mm. sa ano dahil sa kanyang pangalan na Malilinlang, talagang pinaghirapan niya yung kanyang ano, yung Oo. kanyang paninindihan kay kay Laban, yung kapatid ni yung nanay niyang si Mm. Rebecca. Hindi nandito, 'di ba? Oo. Si Ngayon, yung yung kanyang panlilinlang din, nagamit din niya eh. Kaya dumami ng dumami. Hindi, actually, hindi siya nanlinlang eh. Ginamit niya yung kaalaman niya sa breeding. Sa Mm. pag-breed, panganganak ng mga ano, pagpapadami ng ano, ng mga, yung genetic ano niya eh. May kaalaman siya sa Oo. ano eh. So, Yung mga nagamit niya yun. yung mga techniques, Oo, teknik kung dahil paano nga siya ay pagpadami. mula pagkabata, shepherd na talaga siya. Oo. And Kaya then, marami siyang alam na technique kung paano paramihin ang kanyang mga alaga. mm. Tsaka ilang 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 taon niyang pinagsilbihan kahit niloloko siya ni Laban, Oo, ganun pa rin. biruin mo 14 years na nagtrabaho siya kay Laban ng walang Kasi dalawang asawa. walang sweldo. 7 years para bilhin niya si Rachel. 7 years para bilhin niya si Leah. Oo. Kasi nga, Tapos yung hindi nga pang siya nakapagbigay ng Dory. 'Di ba? mm. Dahil yung mga kayamanang dala-dala niya, mababasa natin sa historical books, sa extra-biblical, na yung dala-dala niya na dapat pang Dory niya doon sa kanya magiging asawa ay inagaw ng mga anak ni Esau. Kaya dumating siya kay Laban na walang kadala-dala, kundi katawan niya lang. Kasi inubos ng mga anak ni Mga Esau, Israelite ni oo, Esau, oo. o mga Kasi anak ni gusto na Esau, siyang patayin, lahat, 'di ba? oo. Kasi Parang gusto parang siyang yun ang patayin eh. Papatayin sana siya ng mga anak ni Esau. So, nagkaroon na lang sila ng deal. So, sabi, o sige, pakakawalan ka namin, di ka namin papatayin, pero bigay mo sa amin lahat ng daladala mo. Lahat ng kayamanan, daladala niya. O di dumating siya doon kay Laban na wala siyang kadala-dala. Kaya yung dapat na Dory
dahil yun naman talaga ang ano to, ang kaugalian sa kanilang ano, kultura na hindi ka pwedeng mag-asawa kung wala kang ibibigay na dowry doon sa mapapangasawa mo. So yun ang naging kasunduan nila ni Laban na magtatrabaho ka sa akin ng ano ng 7 taon para kay Rachel. At nung nilin lang naman siya kasi bata mas bunso nga si ano si Rachel na hindi pwedeng mauna ang bunso sa panganay. So ibinigay sa kanya si Leia. Kaya yung unang 7 years niya ay napunta kay Leia. Nagtrabaho siya ulit ng another 7 years para naman kay Rachel. So yun ang naging ano kasunduan nila. At Pero take nagkaroon na note nga ng mga competition sa pagkakaroon ng anak. Nagkaroon na ng mga competition. Kaya naging asawa din ni Jacob yung mga alipin nila. Ito si Bilha at si Silpa. Yung mga maid ng kanyang mga asawa, naging asawa din ni Jacob para magparami sila ng anak. Isang point ko lang dito na gusto kong i-ano, sa mga paghihirap na dinanas si Jacob, tapos parang ano pag ano ng ginto, pag purify kay Jacob Oo, Nung ma-purify na siya at pauwi na sila sa kanyang ano, bayan, doon pa lang siya pinalitan ng pangalan ng Alayam. oo, Kasi kumbaga na ano na siya na ano dumaan na siya sa apoy, kumbaga na purify na siya kaya ano kaya kumbaga yung righteousness niya na ano na niya na na-test na talaga yung ano kanyang niya, oo. righteousness. Oo, Kasi noon dahil may competition pa sila magkapatid, kaya siguro oo, paligsahan pa sila noon. Pero ito, at saka dito nagpakumbaba talaga siya di ba? Nag-bow down siya sa kanyang kapatid. oo, Humingi siya ng tawad kay Isaw kung ano man yung nagawa niya noon. So, ngayon, kumbaga, yung kanyang puso napunta sa ano, tapos napatawad na rin niya yung kanyang biyenan, si Laban. Kumbaga, kanyang mali sa puso, doon pinalitan ang kanyang pangalan. Nakipagbuno siya, isa pa yon. Yung oo, napakinggan ko din, sinabi nakipagbuno siya sa alahaya, which is corrupted din po yon. oo, Corrupted din po yun. Anyway, sis, huwag na muna nating oo, i-discuss kasi sobrang hahaba yung oo kwento. nga eh. Pero, So, yun ang narinig ko dito sa kabila. So, dapat talaga madadaanan naman natin kung paano para ma... pinalitan ni Aba yung kanyang pangalan. Okay. So, may mga katanungan po bago tayo ah, Kabanata 23. May mga katanungan kayo or clarification? So, malinaw siguro sa ating mga tagapakinig dahil Okay, walang sige. katanungan. Ako nakatulong na. Oh. Mm. Kabanata 23. Okay, namatay si Sarah. Okay, verse 1. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Pumunta si Abraham upang magluksa. So hindi sila pa magkasama, hindi sila, magkahiwalay sila ng tirahin that time, no? Hmm. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay ng asawa at ikipag-usap sa mga Hittites. Pakiusap niya, ako ay isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng lupang mapaglilibingan sa aking asawa. Sumagot ang mga Hittites, kinikilala ka naming isang dakilang pinuno ng Shem. Pumili ka ng pinakamagandang libingan para sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili. Dita. Tumayo si Abraham at yumuko sa harapan ng mga tao, mga Hittites, at sinabi niya, kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo ako makiusap kay Ephron na anak ni Zohar na ipagbili niya sa akin ang yungib ng Makpela na pagmamay-ari niya. Pakiusapan ninyo siya na ipagbili ito sa akin sa hustong halaga tulad ng mga libingan ninyo.
Si Efron ay kasama ng nagkakatipong mga kababayan niyang Hittites sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, "Hindi aking Ginoo, makinig ka sa akin. Ibinibigay ko sa iyo ang lupa at ang yungib na naroon. Ibinibigay ko ang mga ito sa iyo sa harap ng aking mga kababayan. Ilibing mo na ang iyong patay." Verse 12. Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naroroon at sinabi niya kay Efron na naririnig ng lahat. So take note, yuko lang ha, hindi siya nagpatira pa. Okay. Kasi ang pagpapatira pa, para lang yung kay Alhayam, no? Oo. Sa Alhayam. Okay. Kung maaari, ay pakinggan mo ako. Babayaran ko ang halaga ng buong lupain. Tanggapin mo ang tamang kabayaran upang maiilibing ko roon ang aking asawa. Sumagot si Efron kay Abraham. Pakinggan mo ako, aking Ginoo. 400 pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Ngunit ano naman iyan sa ating dalawa? Huwag na natin pag-usapan, basta't paglibingan na ninyo. Nahiya pa siya pero binigay Mm. din yung presyo, no? Verse Oo. 16, nagkasundo sila. Sa harapan ng mga tao ay tumimbang si Abraham na halagang 400 pirasong pilak ayon sa halaga ng nasalaping umiiral noon sa pamilihan. Kaya't ang lupang iyon ni Efron sa Macpela, sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga nakapaligid na punong kahoy sa loob ng hangganan, ay dokumentado na naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Hittites na dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lungsod. At nilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Macpela, silangan ng Mamre, sa Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ang lupang iyon ay at ang yungib na dating pag-aari ng mga Hittites ay binili ni Abraham upang gawin niyang libingan. Nada. So take note, kahit noon, hindi pumapayag si Abraham na kahit sabihin na, sige, ilibing mo na kahit libre. Hindi siya pumapayag. Kailangan talaga may karampatang presyo at dokumento. May Oo. dokumento. Kasi pag namatay si Efron, baka mga anak naman niya, mamaya paalisin sila o ano, dapat talaga may katibayan. So lahat ng mga deal at mga dapat may karampatang katibayan at mga witness, no? Mga saksi. Oo, yung katibayan na yun ay napunta kay kay Jacob, 'di ba? Parang parang ibang yan eh. Parang iba ng yan, ibang lupain. Tingnan natin, siguro madadaanan natin 'yan. Oo, sige, sige. Oo. Natin. Parang ibang lupain. Pero anyway, oo. May walang ibang katanungan? Ikaw sis. Wala naman. Oo. Siguro malinaw Okay. sa kanila Oo. ang So, pwede tayong pagtatalakay natin. okay. So move na Pwede tayo naman sa nilang i-chat sa oo. comment section ang mga katanungan if ever, no? Okay, yeah, oo. Alala silang katanungan. Okay. Kabanata, kasi right after nito, na-upload, di ba? Na-upload mo, Mm. Lassie? Oo. Okay. No editing. No whatsoever, no? Yes. Talagang organic. No AI. Kabanata 24. Si Isaac at si Rebecca. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpalang mabuti ni Yahweh sa lahat ng paraan. Lakihan ko lang at ang aking mata ay sinabi niya sa pinakamatanda niyang lingkod na kanyang katiwala. Siguro si Eliezer to, no? Oo. Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ito, naging tanong ko to bakit sa pagitan ng kanyang mga hita, no? Mm. Sa kasi, sa ibang version, sa ilalim. Ilalim ng mga hita. Oo. Pero ito pagitan. So, ibig sabihin sa ari niya. No? Mm. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang lingkod sa kanya, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin. Kaya pala nakaspecify dito sa kanyang katandaan. Oo. Matambatan. Ibig sabihin, kahit pahawakan ng wala na siyang sexual arousement o what, diba? Okay. Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka.
Sumumpa ka sa akin sa alahayam ng langit at ng lupa na hindi ka pipili ng mapapangasawa ng aking anak mula sa kababaihan ng Kanaan kung saan tayo ay naninirahan. Okay. Pupunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa ni Isaac. Tinanong siya ng lingkod, paano kung ayaw pong sumama ng mapipili ko? Maaari po bang ibalik ang inyong anak sa lupang inyong pinagmulan? Siguraduhin mo na hindi mo ibabalik doon si Isaac. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh na alahiyam ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang makalangit na nilalang na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng babae sa iyo, pabalik, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko, tugon ni Abraham. So, mahigpit yung pinagbili na wag pupunta doon si Isaac kasi baka pag pumunta si Isaac doon, nalulungkot si Isaac kasi wala na si yung ina niya si Sarah. Tapos Hmm. mamatay na rin si baka hindi na umalis, hindi na bumalik Oo. sa sa lupang pangako. So, minabuti niya na magpadala na lang ng yung ipadala yung kanyang lingkod para ihanap siya ng mapapangasawa. Oo, Kaya, pero tingnan natin dito kasi 'di ba napakadaming ipinadala sa kanya para sa Dory. oo. Pero hindi pa nila alam kung sino ang papangasawa. Kumbaga, basta ano Oo. lang. Pero yung pananalig nila doon sa Talagang makalangit na nila lang. kasama sa kanilang kultura ang pagbibigay ng Dory. Oo. Pero nananalig sila na yung makalangit na nila lang ay Oo. i-guide sila sa tamang direksyon at tamang tao, tamang babae. Verse 9. Kaya't inilagay ng lingkod ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Kasi yun ang loin, ibig sabihin nandun yung lahi, no? Oo. Nandun ang lahi ng mga Hebreo ni Abraham. Naghanda ang lingkod ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos, 10 kamelyo, no? Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Aram, Naharaim, papunta sa bayan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Talaga mga babae taga-igib, sila Oo. talaga ang malalakas, ang mabibigat ang ang mga sisidlan nila, mga clay pot yan. Mm. Mga malalakas na babae talaga ang Hebreo. Siya ay, siya ay nanalangin ng ganito. Alahiyam ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Pakitaan po ninyo ng kabutihan ng aking among si Abraham. Nakatayo po ako rito sa tabi ng balon at hinihintay ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po ay makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang, uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong lingkod na si Isaac. Sa gayon, malalaman kong nagpakita kayo ng kabutihan sa aking Panginoon. Ibig sabihin kay Abraham. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na may pasan na banga ng tubig. Siya ay anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor, na kapatid ni Abraham. Okay. Siya ay dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng bukal. Pinuno ang kanyang banga at umahon. So, ibig sabihin, si Rebecca ay Yes. pinsan buo Oo. ni Isaac. Verse 17. Sumalubong agad ang lingkod at sinabi, maaari bang makiinom kahit kaunti? Opo, Ginoo, uminom po kayo, sagot ng babae. At inalalayan niya ang banga habang umiinom ang lingkod. Nang ito ay makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, paiinumin ko rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila.
Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. 10 yun, ano? Napainom niyo lahat. Oo. Tahimik na pinagmasdan ng lingkod ang dalaga at iniisip kung iyon na kaya ang sagot ni Yahawa sa kanyang panalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng lingkod ang dala niyang gintong singsing sa ilong at 2 gintong pulseras na may bigat na 10 siklo. Ang bigat! Ang bigat na Mm. na! Tanong niya, sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi? Sumagot ang babae, ako po ay anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop. Pagkarinig niyon, lumuhod ang lingkod at sumamba kay Yahawa. Purihin si Yahawa na alahayam ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Nagmamadaling umuwi ang dalaga at isinalaysay ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina. So, ibig sabihin may ibang mga asawa ang kanyang tatay na kanyang tatay. Kaya, iba ang tahanan talaga ng mga babae sa asawang lalaki, no? Oo. Tahanan ng kanyang ina. Okay. 29. Si Rebecca ay may kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Patakbo siyang pumunta sa balong kinaroroonan ng lalaki, si Laban, no? Mm. Patakbo si Labang pumunta. So ibig sabihin, nang makita ang singsing at mga pulseras na suot ng kanyang kapatid at marinig ang salaysay nito, pinuntahan niya agad ang lalaki sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamelyo. So, nasilaw na agad siya sa mga alahas, ano? Mm. Sinabi ni Laban, bakit nandyan po kayo sa labas? Tayo na po sa amin. Lalaking pinagpala ni Yahawa. Inihanda ko na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo. Sumama nga ang lingkod. Pagdating sa bahay, ibinaba ang karga ng mga kamelyo at pinakain ng mga hayop. Ang lingkod naman ay binigyan niya ng tubig upang maghugas ng mga kamay at paa, pati ang mga kasama nito. Binigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng lingkod, sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain. Sige, sabihin ninyo, sabi ni Laban. So si Laban ang tumatayong pinakamatandang lalaki sa Mm. tahanan yun. Maaring baka patay na yung kapatid ni Abraham, no? Oo. Sinahor. Si Nahor. Okay. Verse 14, ganito ang salaysay niya. Ako po ay lingkod ni Abraham. Lubos na pinagpala ng alahiyam ang aking Panginoon at siya ay yumaman. Pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban na rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Ang asawa niyang si Sarah ay nagkaanak ng lalaki kahit siya ay matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po ay pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham. Huwag kang kukuha ng mapapangasawa ng aking anak sa mga anak na babae sa lupain ng Kanaan kung saan ako nakatira. Pumunta ka sa mga kamag-anak ng aking ama upang ihahanap ng mapapangasawa ang aking anak. Tinanong ko po siya ng ganito, paano kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin? Ang sagot po niya ay, ang alahayam na tapat kong kasama ay magpapadala ng kanyang makalangit na nilalang upang samahan ka at magtagumpay sa iyong lakad. Sa gayon, makakakuha ka ng mapapangasawa ng aking anak mula sa aking angkan at mula sa pamilya ng aking ama. Kung sundin mo ito, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka mo naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Pagdating ko po sa may bukal kanina, ako ay nanalangin ng ganito. Alahayam ng Panginoon kong si Abraham, panagumpayin mo ang aking paglalakbay. Tatayo po ako sa may tabi ng balong ito at kapag may dumating na dalaga upang umigib, ako ay makikiinom. Kapag ako ay pinainom, pati ang aking mga kamelyo, iyon na po sana ang pinili ng alahayam upang mapangasawa ng anak ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebecca ng pasa ng isang banga.
Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanya, nakiusap po ako sa kanyang ako ay painumin. Agad niyang ibinaba ang banga mula sa kanyang balikat at sinabi, "Uminom po kayo at paiinumin ko rin ang inyong mga kamelyo." Tinanong ko po siya, kanino kang anak?" Ang sagot po ay, "Kay Betuel na anak ni Nahor, kay Milka." Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng mga pulseras sa braso. Pagkatapos ako ay lumuhod at sumamba kay Yahwa sa alahayam ng Panginoon kong si Abraham, sapagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanang ito. At dito ko nga natagpuan ang dalagang apo ng kapatid ng aking Panginoon para mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling kong sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. No, pamangkin pala ni Isaac si Rebecca. Pamangkin sa pinsan. Okay. So, paano kaya nalaman nung ano kaya ang suot ni Rebecca o hitsura niya? Kaya nalaman dalaga siya. Dalaga pa siya. Ano? Mm. Kasi kaya siya Oo, ang kinausap. Ano? siguro mayroon silang mayroon silang Tanda, kasuotan, no? mga kasuotan para sa mga dalaga at sa mga may asawa. So Oo, baka oo, naka-cover. may identity siguro sila sa O kanilang mga may, pananamit. kasi ang alam mo sa India naman, ah, makiki, kaya yung mga nagsusuot ng mga kita ang tiyan kung nagbuntis na o hindi. Hindi, at Hmm. saka alam ko, pag may asawa na, may cover. Kasi alam ko sa mga Middle East, ang walang cover, ibig sabihin dalaga pa. Hmm. Ngayon, pag nagka-cover na, ibig sabihin, ang kagandahan niya sa asawa lang niya. Ganun eh. Oo. Yan din ang Pero, makikita natin sa mga Muslim, di ba? oo, siguro dito, walang cover yung mukha niya or no? Oo. O siguro sa katawan niya. Kaya siguro talagang pinagmasdan muna siyang maigi, no? Hmm. Bago kinausap kung dalaga pa to o hindi. May mga points pa ba? Ayun. So, inilahad niya ang kanyang, ang kanyang background para sa so hindi ang mga babae hindi kasama sa usapang ito eh, kapwa mga lalaki lang. Siguro nakikinig lang sa kabilang kwarto yung mga babae, di ba? Sumagot ang mag-amang Betuel at Laban. Okay, yung mag-amang kausap. Dahil ang bagay na ito ay mula kay Yahawa, wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong Panginoon ayon sa gabay ng alahayam. Pagkarinig nito, ang lingkod ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahawa. Talagang ganun sila makipag-usap eh. Oo. Right there and then. At inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto't pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. So yung ina ang niregaluhan niya at saka yung kapatid, hindi na yung ama, no? Pagkatapos, ang lingkod at ang mga kasama nito ay kumain na at uminom. At doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nagpaalam na siya. Ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng 1 linggo o 10 araw bago umalis. Ngunit sinabi ng lingkod, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahawa sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon. Sinabi nila, kung gayon, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. Noon pa lang siya tinanong kung anong pasya. Ibig sabihin, Oo. once na nagpasya yung ama at kapatid yung sa bahay na yon, wala na siyang hindi siya makakahindi, no? Oo. Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, sasama ako, tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya
ay pinahintulutan nilang sumama sa lingkod ni Abraham at sa mga kasama nito matapos basbasan ng ganito. Ikaw nawa aming kapatid na Rebeka ay maging ina ng marami, at sa mga lungsod ng kaaway ang iyong lahi ay magwagi. Si ang ganda ng ano ni Rebecca, blessing. Oo, Mm. basbas. At saka Pero walang ganun pa man, hindi 'di yan ba? Kahit ah, binasbasan siya ng ganyan, pero naging baog pa rin siya, no? At si taga, Rebecca, oo, hindi si Rebecca, matagal siyang kambal niya, nagkaanak. oo, matagal, oo. Mm. Ganun talaga pag ano talaga, no? Matagal, pag pinalipas muna yung yung out of pleasure. Kumbaga, gusto Mm. kong pakita ng alahayam na kalooban ko ito. Sarili kong Pag hindi yung dahil sa time na, out of pag your halimbawa, pag pleasure. dumating na sila sa time na hopeless na talaga, doon palang kikilo si Oo. Aba. Oo, ito ay kaloob ko, hindi dahil hindi nagawa out of pleasure nyo lang, o di ba? Or human lang, effort. Okay. Verse 61. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng lingkod ni Abraham. So more than one, di lang yung yaya, may mga utusan pa siyang babae, may Mm. chaperon. Nang panahong iyon, si Isaac ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Bir Lahai-Roi. O saan sa Negev siya sa may magandang mga Oo. disyerto. Doon naninirahan Ito si namang Birla Roy ay ang tirahan naman ito ng kanyang kapatid na si Ismael. Oo, oo. Oo. Siguro nalulungkot siya ganun kaya Mm. kasi mga Dumalaw siya kay kamag-anak. Ismael. Oo, ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Bir Lahai-Roi. Nang magtatakip silim, siya ay lumabas sa kaparangan upang manalangin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Ba't kaya siya bumaba, ano? Lumapit sa lingkod na sumundo sa kanya at nagtanong. So lumapit siya, siguro pa sa likuran banda, no? Sino ang lalaking iyan na papalapit sa atin? Nagka-interest talaga, nagka-interest siya, no? Siya po ang aking Panginoon, sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang sarili bilang tanda ng pagkadalaga. Oh, ito nga yun, no? Dinagdag bilang tanda ng pagkadalaga. So, kaya siya nagtakip. Siguro mainit, no? Kaya wala siyang takip. Pero ngayon, nagtakip siya. Isinalaysay ng lingkod kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina at si Rebecca ay naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. So, it's love at first sight silang dalawa, no? Totoo Oo. talaga. Saka, ginawa talaga ng alahiyam na siguro malungkot diyan si Isaac, kaya talagang binigyan siya ng ng karapat dapat na mahal din naman siya ni Rebecca. Ang love story for today. O, basta meron pang meron pa tayong isang kabanda, meron pa tayong mga katanungan dyan. Wala pa? Wala pa ring mga katanungan. Meron pa Okay. tayong 30 minutes. Okay. So, Kabanata 25, 25. Di talaga ako nasanay sa Spanish na 25. Ano kayo? 25. Oh. Ang pagkamatay ni Abraham. Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketura. Oo, dahil nung mamatay si Sarah, no? Isipin malakas pa siya, no? Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak at Shua. Si Jokshan ang ama ni na Sheba at Dedan. Sheba, anak ni Jokshan, ay iba sa Sheba na anak ni Joktan. Kay Dedan, nagmula ang mga Asherites, Letushites, at Leumites. So, Dedan, Sheba, okay. Siya siguro bata pa si Ketura, kaya kumbaga nakapagbuntis pa siya ng madami. No? Nakarami pa ng anak dito si 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 Abraham. Abraham. Oo.
Saka nakabuo. Ibig sabihin, bata pa talaga. Hindi, Hmm. si Sarah, isa lang no? Verse 4. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Hanok, Abida at Eldaa. Lahat sila ay buhat kay Keturah. Kay Isaac, ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa mga asawang lingkod. At pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. Pinapunta sa bandang kanan, malapit sa Jordan sa Dead Sea. Hmm. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Good old age, At Oo. inilibing siya ni na Isaac at Ishmael sa yungib ng Macpela, malapit sa Mamre, sa parang na dating kay Ephron, anak ni Zohar na Hittite. Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Hittite at doon sila nalibing. Doon sila nalibing ni Sarah. Okay. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Alahiyam ang anak niyang si Isaac na nanirahan malapit sa Bir Lahai-roi. So, malapit kay Ishmael. Pinagpala, isipin, pinayaman din, pinagtagumpay din. Oo. Ang lahi ni Ishmael, okay. Ito naman ang lahi ni Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Egypt na alipin ni Sarah. Ito ang mga anak ni Ishmael ayon sa pagkakasunod ng kapanganakan. Si Nebayot, ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdil, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish, at Kedema. Siguro yung iba dito, mga Palestine. Kasi halo-halo na di ba? Ang mga Palestine galing din sa Egyptian bloodline yan eh. Sila ang 12 anak ni Ishmael na naging pinuno ng kani-kanilang tribo. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga tribo. Okay. So, yung kanilang mga pangalan ang ginamit na ipapangalan sa mga lugar. Si Ishmael ay nabuhay ng 137 taon. Namatay siya at pumaroon sa kanyang mga ninuno. Ang lahi ni Ishmael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havilah at Shur, malapit sa hangganang silangan ng Egypt. Namuhay sila ng may puot sa ibang mga lipi ni Abraham. So natupad yung sa kanya na Oo. makikipaglaban siya, makipagtunggali sa kanyang mga kapatid. Oo. Maraming anak si Abraham dito, di ba? Ipinanganak sina Esau at Jacob. So ito ay nasa 240 taon bago ang Common Era, BCE. 2,000 years. So halos kaano natin to 15 years to go, di ba? 15 years to go, kasing layo natin mula sa Messiah. Nung ipanganak so di ba? Pag sa 2040, Oo. 15 years from now, magka-distansya tayo sa timeline. Nung mga nakasigo si Jacob, kabataan ni Jacob. Ay, pinganak sina Esau at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Betuel. So, apat na po, tamang marrying age yan, no? Kung sa ngayon, siguro mga 30 yan. 30 yan. Anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong mula sa Padam Aram. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Nang magkaanak si Rebecca, hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin si Isaac sa Alahiyam. Dininig siya at si Rebecca at naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa ay nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, bakit nangyayari ito sa akin? Kaya't siya ay nagtanong sa Alahayam. Ganito naman ang sagot ni Yahawa. Siguro akala na babaliw siya, no? 2 bansa ang dinadala mo sa loob ng iyong sinapupunan. 2 salinlay na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata, kaya maglilingkod sa kanya ang mas matanda.
O Okay. dito pa lang, 'di ba? Mm-mm. Dalawang ano. Oo, dito pa lang ay sinabihan na kumbaga naka nakatala na yung nakatakda na ang magiging kapalaran ng kanyang kapatid na si Jacob. Oo. At Alahayam ang nagsabi niyan, ha? Oo, ang Hindi yung alahayam ang propeta. nagsabi. Siguro sa panaginip, ano? At saka ano, hindi ang alahayam hindi nagbibigay basta-basta ng ano eh, take for granted. Di ba humingi sila, saka sila binigyan. Di ba? Oo. Oh, okay. Verse 24. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya't Isaw ang ipinangalan dito. Siguro mestizo to. Nalahian siguro yung mga ninuno ni Rebecca, no? Kasi Aramean ng kanyang tatay eh. Baka may nakalusot na ano, no? Sa mga Aramean. Hindi, sa Nakalusot na. genes naman kasi yan eh. Kumbaga, talagang may lumilitaw sa mga sa lahi sa kanyang mga ninuno. Oo, mamula-mula at mabalahibo. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito ng sako ng kanyang kakambal. Kaya Jacob Nakahawak naman sa sakong. nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. So ibig sabihin, nakalabas muna yung panganay. Oo, Kaya kaya pumunta nga nga pala 'di ba panganay. naging panganay si Oo. Esau. Oo, na dapat sa kanya ibibigay ang ang Mm. blessing at tama. Nakahawak lang pala. Akala ko sa loob pa lang ay nahila na niya. Okay. Kaya kay Jacob, kaya kay Jacob naman ang Jacob naman ang tinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noong manganak si Rebekah. So 20 years? Mm. 20 years bago sila nagkaanak. Oo. Kasi 40 siya nag-asawa. 60 na siya naging tatay. Mm. So, matagal-tagal din na yan. Na. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Isaw at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Isaw. Palibhasa ay kinawiwililihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Okay. Kasi itong si Jacob, pala-aral din to eh. Di ba naging Oo. estudyante to ni Shem. Oo. Oo nga, naging estudyante ni Shem. Tapos ito naman si Esau, dahil sa kanyang pangangaso, diyan naman niya makakatagpo naman ni si Lolo Jethro. Ay, Jethro. hindi, Nimrod. oo, si Nimrod, oo. Ano nga ba pangalan? Japet, yon. Oo. Doon Si niya makikita Japhet. sa okay, okay. Ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. So dito yung bentahan ng karapatan. Oo. Verse 29. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Parang stew, di ba? Patani yung mga beans, no? Sarap Oo. yan. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangaso. Sinabi niya, bilis, bigyan mas naman ako ng niyang mapulang niluluto mo. Gutom na ako. At dahil dito ay tinawag siyang Edom. Kaya naging Edom ang kanyang mga lahi, kanyang anak. Edom Dahil dahil na gutom. gutom. Oo, oo. Alam mo na, mga Hebrew words eh, no? Oo. Gutom. Sumagot si Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Sabi ni Esau, tingnan mo, malapit na ako mamatay. Aanin ko pa ang pagiging panganay. Kung gayon, sumumpa ka muna sa akin. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Bakit kaya binigyan ni Jacob si Esau ng niluto niyang gulay at ng tinapay. Matapos kumain at uminom, umalis na agad si Esau. Kaya ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay para sa sinabawang gulay. Ganun lang no? Basahin. Basahin, Aklat ng Joshua, Kabanata 27, para sa mga detalyadong pangyayari. Pakibigay naman yung detalyadong pangyayari
para hindi naman nabibitin ng ating basahin siguro to. Babasahin ba natin itong aklat na to? Hindi, kwento mo lang. Ah, natatandaan ko na na si Nangangaso si oo, Esau that nangangaso time. si Esau at ah, nakatagpo siya ng matanda, Oo. matanda, oo. Yung hari. Yung hari. Oo, yung hari. Pagkatapos ay napatay niya ito. Si Sa Nimrod pag, yun, di ba? oo, Bakit niya pinatay? Kasi mabagsik yan at saka gustong patayin ang lahi ni Abraham, di ba? oo, Yan ang gustong magpapatay kay Abraham. So, alam siguro niya. oo. Alam kasi ni Esau na mayroong alitan itong na to, yung itong si Nimrod dahil bata pa lang si Abraham ay gusto nang patayin ito. Oo, nahahunting na, no? Oo, hinahunting na nito yung lolo nila na si Abraham. Kaya So, nung makita niya, napatay niya ito. Kaya tapos, sa, sa hinahabol pag siya ng oo, mga sa ng pagtatakbo niya, tauhan. oo, hinabol siya ng mga tauhan ni Nimrod. Kaya takbo siya ng takbo, pagod na siya. Nung pagdating niya, gutom na siya sa pagod niya, kaya nakita niya na may niluluto Oo. itong si Jacob. Doon na nagkaroon Pinagbili ng niya, oo, um, ng pinagbili niya bargain. yung Yan. kanyang nakipag-bargain na siya na ipagbibili niya yung kanyang pagiging panganay dahil gusto niya Dahil lang, akala niya, oo, papatay na siya. akala niya kasi Mamamatay na siya. mamamatay na siya. Oo. Okay. So, yun So, ang so naging talagang may kadahilanan. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi mapapatay si Nimrod. Talagang kinaloob ng alarm oo, na nanggaling din sa lahi ni Abraham ang makakapatay, no? Sa oo. sa brutal na kalaban nila na si Nimrod. Pero mayroon At pang saka, isang doon, mayroon pang isang pinibutan niya, di ba? Pinibutan niya ng ulo. o ng kwento doon na 'di ba si Nimrod sa kanya napunta ang damit ni Lolo Adama? Hindi ko maano yun sis eh. Kasi Oo. ang sinabi, hindi naman sa version natin, wala naman sinabing Oo, ginawa ng nasa damit din eh. 'yan. Doon din natin 'yan Animal mababasa skin. sa aklat ng Jaser. Oo. Kaya naging An, makapangyarihan itong si Nimrod kasi sa kanya napunta ang damit ni Lolo Adama na ah, napatay naman siya ni Esau, napunta naman ito kay Esau. At ah, pero hindi ito ginamit ni Esau. Inuwi niya lang. At so ah, hindi mo katwid, hindi yun yung sinasabi ng nasa norte na yun ang suot na ginamit ni Jacob. Hindi yun hindi yun yung ginamit niya para hawakan ni Isaac. Hindi yun. ah, Kasi sis, medyo hindi ko alam kung may duda ako dyan. Kasi dun hindi sa version natin, nung sinabi ng ginawa ng damit ng hayop, ibig sabihin, binalata, nilagyan ng skin. Kumbaga, iniba ang ni Adama at Hawa. Parang iniba ang dimension, parang sa animal, ordinaryong animal, nakakaramdam ng init at lamig, nilagay ng skin. mm. So, pwedeng ganun. Pwede rin Pero naman yung literal na yun ang damit. kwento kasi doon sa aklat ng Yeah, Jaser. sure. Oo. Okay. So, So, maari hindi din. natin alam Oo. kung yun ba talaga ang nangyari na napunta nakuha ni Esau yung damit mula kay Nimrod at itinago niya lang ito. At nung babasbasan na ni Isaac, itong si Jacob, ito yung ipinasuot ng kanyang nanay. Pinasuot ni Okay. Rebecca kay Jacob para
makapa ng kanyang ng kanyang tatay na mabalahibo. Kasi ito ay gawa sa balahibo ng hayop, 'di ba? Sa balat ng hayop. Oo. Itong damit na ito. So, Sabi nga yun, ni Isaac, oo. amoy, ano ba yun? Gubat ba yun? O, Oo. ah, parang, Kaya yun daw ang ay pinasuot kay kay so, Jacob. napunta kay Jacob. Oo. Kaya naging Hindi, makapangyarihan din si Jacob. si Nimrod kasi, ah, hindi naman siya kasi, di ba, half, siya, human, kaya, pure blood, kaya hindi siya kinurse. Si Canaan Mm. na curse, di ba? Oo, si Kanaan ang kinurse. Kaya naging din siya, naging prosper, naging kapangyarihan din siya talaga dito Oo. sa So, siguro mahaba-haba na tayo, no? Oo. So, So, mag-marker yun na ang, tayo dito, mga kapatid. apa, Pagpapatuloy na lang natin sa susunod nating talakayan. mayroon ka bang naihandang, yung descendants of Shem? Ah, okay. Kumusta naman ang ating mga kapatid? Sila ba ay Ah, nandyan pa? Nandyan pa bang ating mga tagapakinig? Nandito pa po. may mga nahulog, May baka mga baka, may mga katanungan ba kayo, mga kapatid? Ako'y O walang malinaw katanungan. malinaw ba? Wala bang mga violent reaction sa ating mga natalakay? Bayolente talaga. Wala Oo. naman. Oo, kasi 'di ba natalakay natin yung tungkol sa yung paghahandog ni Abraham kay Isaac, Mm. 'di ba? Na mm, ang alam natin ay talagang hiningi ng alahayam si Isaac kay Abraham para ihandog. nagkama, Oo. Oo. nagkamali lang ng iniisip si Abraham. Mm. Oh, kumbaga, At walang pinangunahan oo, din niya. wala naman siyang alinlangan din na ginawa yun. Oo. Oo. Pero Oo. ginawang, tiningnan din as righteousness yun. Yung pananalig niya. Kumbaga, ibibigay niya lahat, kahit yung kaisa-isang niyang anak na Mm. tagapagmana. Siguro Pero iniisip niya, bibigyan niya. okay. Tapos binigyan pa uli siya ng marami pang anak, di ba? Mm. Oo. Pala. Pero ang maganda doon is ayaw ng alahayam talaga na i-offer ang mga anak, ang flesh, Bata. Oo, human mga. flesh bilang offering. Diba? Hindi niya Na yung design eh. susunugin. Oo. Hindi yung design. Ang nag-design nun talaga kalaban, no? Oo. Mga bata, Para mga ano. para sunugin. Ganun. Tsaka Saka inumin yung dugo. mm. At saka yung palang pag-aaway-away yung pangyayari kay Jacob at saka kay Esau, nakatalaga na rin ang kanilang, destinasyon o kanilang nakatadhana sila mula rin sa bibig ng alahayang, hindi ba ba? Oo. Oo. Kagaya ng doon kay, sa babae at saka yung sa ahas, siya din ang mula din sa kanyang bibig na, maglalaban-laban sila pagdating ng time. Ah, yung seed ni Adama at saka seed ng serpent. Oo. Kasi sa mga corrupt version, anak ng babae at anak ng ahas. Anak ng babae pero so, ang seed ng kasi yung anak ng ahas nanggaling din sa babae. At saka ang babae wala namang seed, 'di ba? Well, hindi, pinupunlaan siya pero hindi siya pupunla. Ang may punla ang lalaki. So, a seed of Adama at saka seed of the serpent.
Reseptake lang naman ng ano, ang babae, no? So, tinama yun ng ano, ng mensahero. At saka, si ano kasi, si Hawa ay cloned galing kay Adama. At saka, ang serpent bloodline, ano din kay Hawa. May half, sino to, si Cain, half human din dahil kay Hawa. 'Di ba? Si Abel at saka si Seth ang pure na human. So pag sinabing maglalaban ang seed ng tao at saka seed ng ahas, serpent, ibig sabihin kay Adama 'yon, hindi kay Hawa at ng serpent, kundi kay Adama at ng serpent. Seed ng Gets nyo? Sinasabi kasi nila, seed, the woman seed Woman seed ang sinasabi nila. At saka serpent seed. Ano pa po, mga kapatid? Oh, nalaglag na yung ating kapatid. So siguro dito na natin tatapusin ang ating pagtatalakay. So, patugtog na lang tayo. Sige, Pati ikaw, sis. Nagchichoppy ka. Enslaved for thousands of years until Stop recording na, sis. Choppy ka rin eh. deceived by the enemies that were the same as them. They robbed what's ours and claimed that it was theirs. Now that we